Pinaglaruan yung damdamin ko. Sinira ang mga pangarap ko, ang buong buhay ko. Kaya sumumpa ako sa sarili ko, isang araw, matitikman niyo ang aking paghihiganti. Handog ng DZRH ang Duran sa kanyang panahon. Mulat na ba tayo sa kahihinatnan ng ating mga paghihiganti? Mga kaibigan, narito po at ating pakinggan ang naging karanasan ni Rebecca sa ating Duran sa kanyang panahon. Ay! Pumutok na yung panabigang ko. Manganganak na yata ako. Ay, Dalawa tayo rito. Nataong pang nakabiyahe na papunta Subic ang tatay mo at si William. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sunod ng hilam. Ang sakit na masakit ka dyan ko, Nay. Teka, sandali. Tatawag ako ng taxi para madala ka sa pinakamalapit na ospital. Hindi, ayoko mga anak sa ospital. Si Rio, sundin niyo siya. Yung gusto kong magpanak sa akin. Si Rio? Pero anak, Narinig niyo sinabi ko, di ba? Puntahan niyo na si Rio. Sabihin niyo, mang-anak na ako. Sabihin niyo, wala akong gustong magpanak sa akin. Kundi siya. Sigurado ka ba sa desisyon mong pagsama kay Aling Norma, Rio? Pumutok na ang panubigan ni Rebecca, Milan. At habang humahaba ang oras pagkaputok ng panubigan, posible ang panganib ng impeksyon sa sinapupunan at sa sanggol. Kaya kailangan puntahan ko siya agad. Ewan ko ba, kinakabahan kasi ako sa... Hindi ko maintindihan eh. Dahil sa gagawin mong pagpunta kina Rebecca. Aalis na ako. Mahalaga ang bawat oras. Tatawagan na lang kita ano't anuman. Yan. Na-check mo na ba yung cellphone mo? Oh, Tumatawag daw kasi sa'yo nanay mo pero hindi ka makakontak. bakit to? Manganganak na raw si Rebecca. Sa ospital daw po din ang asawa ko para makabiyahe kagad ako. At doon na ako tutuloy, tay. Ayaw nga raw magpadala sa ospital. Oo, Pilit daw na pinatawag sa kanya si Rio. si Rio. Oh, Pero hindi dapat sinunod ni nanay si Rebecca. Alam naman natin pabago-bagong emosyon ng asawa ko. Lalo na ngayon nagle-labor na siya. At lalong hindi dapat si Rio magpaanak sa kanya. Rio, eto na yung mga gamot na pinabili mo. Ang dami kasing tao sa butika, kaya ngayon lang ako nakauwi. Bakit ba? Ano nangyari, ha? Si Rebecca po kasi, Aling Norma. Oh. Susuka lang daw po siya sandali sa banyo, pero hindi pa siya lumalabas. Ha? Sandali. May susi ako ng banyo. Eto. Ilang minuto na po nagtatagal si Rebecca sa banyo. Nag-aalala na po ako sa kanya at sa sanggol. Oh, Diyos ko! Rio, nakalabas ng ulo ng anak ni Rebecca! Ay, salamat sa Diyos. Karaos na sa panganak ang kaibigan mo, Rio. Pero nagiging kulay asul po ang baby, Aling Norma. Kailangan po natin siya dalhin sa ospital. Sabi mo kanina pagkasilang niya, maayos naman ang tinik ng puso Hindi niya. na po tayo pwedeng magkasaya ng oras. Tumawag po kayo ng ambulansya. Kailangan madala po natin ang baby sa ospital. Napakabilis naman po ng pangyayari, tay. Pagkatanggap natin ng balitang manganganak na si Rebecca, ngayon, nandito tayo sa ospital para lang malaman na patay na kami, anak.
low oxygen environment ang sinasabing dahilan ng kanyang pagkamatay. Napakasakit tayo. 9 na buwan ko siyang hinintay. Kinasabi kang makita. Wala naman akong hinangad ng mga oras na yun, kundi ang mapaanak siya ng maayos, Milan. Sasampahan ka raw niya ng kasong negligence na nagresulta sa pagkamatay ng bata. Alam ng Diyos, malinis ang konsensya ko. At kahit siya, maging sa sarili niya, alam niyang wala akong kasalanan sa pagkamatay ng kanyang anak. Ano ba, Nay? Magbabanyo ako. Bakit nakaharang kayo dyan sa dadaanan ko? Nung araw ng panganganak mo, hindi ka totoong nasusuka. Sinadya mo ang pagkukulong sa banyo. Sinadya mo magtagal sa loob para kung ano man ang mangyari sa iyo at sa sanggol na isisilang mo, pananagutin mo si Rio. Eh, di ba? Namatayan na nga ako ng anak ko. Ano-ano pa yung binibintang nyo? Tapos si Rio pang kinakampihan nyo? Kilala kita, Rebecca. Mula sa pagiging suwail mo at bengador mo. Alam kong pinagplanuhan mo ang paghihiganti labang kay Rio. Bakit? Masama bang maningil ng atraso? Kailangan mo sabihin ang katotohanan. Dahil kung hindi, hindi mo malalampasan ang lahat ng ito. Hindi ka makapagsisimulang muli. Tay, ano pong katotohanan ang dapat sabihin ni Rebecca? William? Dama mo bang sakit? Tulad ng sakit na hanggang ngayon, ramdam na ramdam ko pa nang lasingin mo ko na para na maangkin mo! Mahal kita, kaya ako nagawa yun! Pinlano nyo ni na Milan at Triyong lahat. Ano? Pumayag ka maging kasangkapan nila para mapagtagpan ang kataksilan nila sa akin! Ilang taon na rin ang nalilipas. Bakit hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakakalimutan ang mga nangyari? Dahil akong biktima ng mga kasinungalingan nyo! Rebecca, Pinaglaruan yung damdamin ko! Sinira ang mga pangarap ko! Ang buong buhay ko! Kaya sumumpa ako sa sarili kong isang araw! Matitikman nyo ang aking paghihiganti! Kailangan na Rebecca ng tulong. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Dinadagdagan lamang niya ang kanyang mga pagkakamali. Sinisikap naman natin siyang imulat sa katotohanan. Pero nananatiling matikas ang kanyang puso. Hindi ito tungkol sa iniisip ng tao, kundi tungkol ito sa kanya upang harapin ang katotohanan, Nestor. Para na rin siya katatahimik ng kaluluwa ng kanyang anak. Mayat maya, sinicheck ni Rio ang tibok ng puso ng sanggol. Noong mga oras na yun, malakas ang tibok ng puso ng sanggol. At oo, talagang sinadya akong magtagal sa banyo para hindi magkaroon ng pagkakataong ma-monitor ni Rio ang anak ko. Kahit alam kong magiging dahilan yun ng kanyang kamatayan. Madilim na ang isip ko noon. Wala akong gustong mangyari, kundi ang katuparan ng aking paghihiganti. May mga pagkakataon noon na gusto kong hingin ng kapatawaran mo. Pero naduwag ako. Siguro nga dahil hindi ko pa kayang harapin ang mga panunumbat mo. Pero sa pagkakataong ito, humihingi kami ni Milan ng kapatawaran.
sa pagkakasugat namin sa iyong damdamin, Rebecca. Lalo na ako. Hindi ko sinasadyang mahalin si Milan. Basta na lamang nangyari. Basta ko na lamang naramdaman. Hanggang matuklasan namin na hindi na namin kayang pigilin ang pagmamahal namin sa isa't isa. Bakit ganun, Nay? Bakit sa akin bumabalik ang lahat ng sakit? Samantalang ang gusto ko lang naman, maranasan din ng mga taong nanakit sa kalooban ko. Ang mga sakit na dinanas ko. Dahil walang matamis na paghihiganti, anak. At alam mo ba kung anong pinakamagandang paraan na paghihiganti? Yung ituloy mo ang buhay mo. At pagkatapos, mamuhay ka na maayos. Ang laki ng kasalanan ko sa aking sarili. Lalo na sa Diyos. Buksan mo ang puso mo, Rebecca. Nang sa gayon, ay muli mong maihanda ang sarili mo sa mga darating pang posibilidad at pagbabago sa iyong buhay. Kung nagdurusa man, buksan ang puso upang muling makita ang isang bagong daigdig. Palayain ang sarili at isabuhay ang kabutihan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, at Bobby Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.